Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Messages to Young People, Chapter 29, na po tayo entitled, Ang Buhay na Mapagtagumpay. So samahan niyo po ako na atin pong pag-aralan ang salita ng Panginoon kung ano po ba itong klaseng buhay na nakakapanagumpay. Ang kapayapaan ay dumarating sa pamamagitan ng pag-asa sa banal na kapangyarihan, habang ang kaluluwa ay nagpapasyang kumilos alinsunod sa liwanag na ibinigay. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng higit pang liwanag at lakas. Ang biyaya ng espiritu ay ibinibigay upang makipagtulungan sa pasya ng kaluluwa. Ngunit hindi ito kapalit ng personal na pagsasabuhay ng pananampalataya. So dito makikita natin mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon kung papaano na ang banal na biyaya ng Panginoon ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin upang makipagtulungan sa ating mga gagawin, sa abot ng ating makakayang gawin para matamo natin ang kaligtasan. At tandaan natin, sa pamamagitan lamang ng biyaya ni Kristo, tayo maliligtas. At binigyan tayo ng kapayapaan na ito'y dumarating sa pamamagitan ng pag-asa sa banal na kapangyarihan. Kaya wag nawa nating isipin na wala na tayong pag-asa, wala na tayong kalakasan dahil patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya ng buong puso, tayo ay makakatanggap ng pagpapala at patuloy na kalakasan hanggang ito'y maangkin mo yung perfect na standard na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya patuloy tayong binibigyan ng kalakasan ng Panginoon para atin pong maintindihan at makapanagumpay tayo sa ating buhay. At tandaan natin, ang banal na Espiritu ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ibinigay sa atin upang makipagtulungan sa ating mga gawain. Hindi yung wala tayong magagawa dahil umaasa lang tayo sa biyaya. Tandaan natin, ang pananampalataya ay kailangang may kasamang paggawa. Dahil kung wala kang paggawa, ay hindi mo matatamo ang biyaya. At isa pa, sa ating mga paggawa, mga kapatid, hindi tayo ililigtas nito. Bagkus ang biyaya ng Panginoon lamang ang makakapagligtas at hindi ililigtas ng biyaya kung wala tayong mga gawa. Kaya nga tayo nagpapakita ng mabubuting gawa dahil nasa sa atin na o atin na mismong tinanggap ang biyaya ng Panginoon. At ito yung dapat nating gamitin. Yung mga biyaya ng Panginoon, ang mga bagay sa mundong ito ay kailangan gamitin natin sa personal na pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang tagumpay sa buhay Kristiyano ay nakasalalay sa paggamit ng liwanag na ibinigay ng Diyos. Hindi ang dami ng liwanag at ebidensya ang nagpapalaya sa kaluluwa kay Kristo, kundi ang pagbangon ng kapangyarihan, kalooban at lakas ng kaluluwa upang taimtim na manalangin. Panginoon, naniniwala ako, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya. So ito nawa ang ating ipanalangin sa Panginoon, na every time na sinusubok tayo ng kaaway, every time na may mga pagsubok sa ating pinagdadaanan, nawa ang pananampalataya pa rin natin ang mananaig sa laban. At ito po ang magbibigay ng tagumpay sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Tandaan natin, mga kapatid, na ang ating pagsunod sa Panginoon ay hindi basta-basta, hindi simple. Bagkus makakadaan tayo ng matinding hirap, matinding sakripisyo. Ang ating mga sarili ay kailangan nating mawala sa ating landas, ang ating mismong mga buhay. Kahit ang ating pang mismong buhay ang kapalit, kailangang nakatuon sa ating isipan kung paano natin mapaglingkuran ng tama ang Panginoon. Kaya nga, sinasabi dyan na nakasalalay dito yung paggamit natin sa liwanag na ibinigay ng Diyos. Paano natin ginagamit ang mga banal na biyaya, mga liwanag, mga katotohanan na binigay ng Panginoon sa atin. At ano yung ipinapakita nating mga gawa. Patuloy tayong binibigyan ng paraan ng Panginoon para makapanagumpay sa ating mga kahinaan. At sa ating paggawa nito ay nandiyan ang Panginoon na handa niya tayong tulungan. Handa niya tayong bigyan ng kapangyarihan ng tagumpay para sa ating pakikipaglaban ay hindi masasayang.
Pinapalaya tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. At sa ating paglaya mula sa kasalanan, ay kailangan tayong makipag-ugnayan sa Panginoon at gumawa ng kabutihan tungo sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi dito, ako'y nagagalak sa maliwanag na kinabukasan. Ako'y nagagalak sa maliwanag na mga pag-asa ng hinaharap. At maaari mo ring maranasan ito, maging masayahin at purihin ang Panginoon para sa Kanyang kagandahang loob. Ang mga bagay na hindi mo maunawaan, ipagkatiwala mo sa Kanya. Nawa ito po yung ating makita na liwanag sa ating buhay, mga kapatid. Yung makita na sa ating mga mata. Na magkaroon tayo ng pusong masayahin. Na naglilingkod sa Panginoon. Kasi ninanais ng Diyos na tayo ay maging masaya. Habang tayo ay pumupuri sa Kanyang banal na pangalan. At kailangan tayong magalak sa ating maliwanag na kinabukasan kasama ang Diyos. At habang tayo naninirahan dito sa mundo, pagsikapan po natin, mga kapatid, na makaangkin ng kasayahan, ng kagalakan, ng Kanyang pagpapala, na lahat ng bagay binigay na sa atin, paano natin ito gagamitin? Ano ang dapat natin gawin? At paano natin ito malalakaran? Magkakaroon po ba tayo ng desididong para mapaunlad ang ating spiritual na buhay? Nawa meron ng pagbabago sa ating buhay, mga kapatid, sa ating puso, anong meron sa atin, saliksikin natin ito. Ano pa yung kasalanan na humihimok sa aking puso? Nasa mga bagay na aking naririnig, minsan nasasaktan ako, minsan sa ating mga sarili, nakakaramdam pa tayo ng selos, inggit, at mga kasalanan, minsan natutukso pa tayo sa mga bagay na ating pinagdadaanan. Bagkus pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, kailangang magalak tayo. Paano po ba tayo magalak na kahit maraming mga pagsubok na ating pinagdadaanan? Tandaan natin, kung totally surrender na ang ating mga sarili sa Panginoon, anuman ang ating pagdadaanan, nandyan siya na handa niya tayong tulungan. Ang ating isipan ay mabago ito tungo sa Kanyang kaluwalhatian. At ang ating buhay, kapag lagi araw-araw, mga kapatid, lagi-lagi nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos, ito po yung magre-reflect sa ating buhay at patuloy na itong magpapaalala sa atin kung paano tayo mababago at kung paano tayo maging sakdal sa harap ng Panginoon. Nawa ay maranasan ng bawat Kristiyano, bawat tagasunod ni Kristo, ang kagalakan na ninanais ng Panginoon na maramdaman ng Kanyang bayan, na tayo mismo, mga kapatid, nakakaalam ng katotohanan. Nawa ang kabanalan ng Panginoon ang magsilbing gabay, maging dakilang ehemplo sa ating buhay, na ang ating kaisipan ay malawak na maunawaan natin ang mga dakilang bagay, na kahit na yung mga bagay na hindi mo maintindihan, sabi dito, kailangan mong maunawaan. At sa pamamagitan ng ating pagkakaloob sa Kanya ng mga bagay na ito, may mga bagay kasi tayo medyo hindi natin agad-agad maintindihan. Ngunit sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa Kanya ang mga bagay na hindi mo maunawaan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Napakaganda ng Kanyang paalala sa atin dahil hindi nais ng Panginoon na tayo'y mahirapan. Kasi ano yung liwanag na kailangan mong malakaran, na iyong naintindihan, na iyong taus-pusong sinunod, na ayon sa Kanyang banal na kalooban, doon ka mapapabanal, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, minamahal ka niya at naawa siya sa bawat kahinaan mo. Pinagpala niya tayo ng bawat espiritual na pagpapala sa kalangitan kay Kristo. Hindi masisiyahan ang puso ng walang hanggang isa na bigyan ng mas mababang pagpapala ang mga nagmamahal sa kanyang anak kaysa sa ibinibigay niya sa kanyang anak. So dito natin marirealize, mga kapatid, na kung grabe maawain ang ating Ama sa langit, na lahat ng bagay ibinigay sa atin, kalakip ang buhay ng kanyang bugtong na anak, na ating personal na tagapagligtas, na ngayon ay nakipaglaban para sa atin. Mga kapatid, di ba natin iisipin kung gaano tayo ka-special na nilikha ng Panginoon ang mundo? Paglikha niya sa tao, ang lahat ng mundo natin, ang lahat ng mga bagay sa mundo ay nandyan na. Tumatanggap tayo ng hininga mula sa Kanya. Lahat ng pagpapala, pagkain, tubig, hangin, na patuloy na pinoprovide ng Panginoon sa atin. Kailangan tayong magpasalamat. Sobra pa sa pasasalamat. Hindi yung pasasalamat na mag-thank you ka lang. Kailangan mong magpasalamat ng buong puso na may pag-ibig
at paggawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Isipin nating mabuti mga kapatid kung gaano tayo minamahal ng Panginoon, na kahit ilang beses tayo yung nadapa, nagkamali, nagkasala, sinasabi sa salita ng Diyos na aawa siya sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at awa, tayo ay kanya muling iniligtas. Dahil 2 beses tayo ng Panginoon, ginampanan niya yung tungkulin niya sa atin. 2 beses. Nung una, nilikha niya tayo. Sa kanyang ang lahat ng ating mga naangkin ay sa kanya. Nawa ay ito'y po'y gamitin natin din para sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit ang tao dahil sa kanyang katigasan ng ulo, ng tao, mga kapatid, mas pinili ang landas ng kanyang sarili. Pinili kasi natin yung kadiliman kaysa sa katotohanan. Pinili natin ang kasinungalingan kaysa sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakita ng Panginoon na grabe kasama ang tao. Pangalawa, iniligtas niya tayo mula sa pagkakasala. Ibinigay ng Diyos ang bugtong niyang anak para tayo ay maligtas. Ano pa ba ang ating gagawin? Ano pa ba ang ating mga hinihiling? Lahat ng bagay binigay niya na sa atin. Paano tayo mabago? At ibinigay na sa atin ang kapangyarihan para pumili ng buhay na walang hanggan. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang merito lamang ni Kristo, ang kanyang kaluwalhatian lamang ang tanging nating pag-asa para masunod natin ng buong puso ang kanyang katotohanan. At paano natin ito malalakaran? Mga kapatid, wala na pong ibang pag-asa. Nasa kay Kristo lamang. Siya lamang ang nagbigay sa atin ng dakilang halimbawa para makasunod tayo sa Kanya. Para makasunod tayo sa ating Ama sa Langit. Ano man ang Kanyang kalooban, magagawa natin. Dahil ang lahat ng imposible sa tao, kapag nakikipagtulungan siya sa banal na ahensya ng langit, magiging matagumpay tayo. At ang ating buhay ngayon ay hindi masasayang, kundi magkakaroon ng tagumpay laban sa kasalanan. Kaya sabi dito, si Satanas ay naghahangad na ilihis ang ating isipan mula sa makapangyarihang tagapagligtas, upang akayin tayo na pag-isipan ang ating pagkabulok ng kaluluwa. Ngunit kahit nakikita ni Jesus ang kasalanan ng nakaraan, siya ay nagsasalita ng kapatawaran. At hindi natin siya dapat lapastanganin sa pamamagitan ng pagdududa sa kanyang pag-ibig. Isipin nating mabuti mga kapatid, ito yung pagsisikap ng kaaway ngayon. Ginagawa niya ang lahat ng bagay. Malihis ang ating isipan mula sa kaluwalhatian ng Panginoon tungo sa mga makamundong bagay, tungo sa mga kasalanan at sa kasamaan. Nawa, wag po nating pahintulutan ng kaaway na masira ang ating relasyon sa Diyos, mga kapatid. Na masira yung imahe ng Panginoon sa ating mga mata kasi pilit niya tayong magkaroon ng interes sa kasalanan. Ngunit patuloy pa rin ang Panginoon sa atin na iniaabot niya pa rin ang kanyang mga kamay para tayo ay makaramdam ng kanyang pag-ibig. Isipin natin mga kapatid, gaano tayo minamahal ng ating Panginoon na kahit ilang beses tayong nagkasala at nagkamali, mahabang panahon na tayo'y patuloy na nagkakasala, patuloy na sa maliliit na bagay ay nagiging unfaithful tayo, nagiging hindi tayo tapat. Ngunit sa kabila ng ating mga kasalanan, sabi ng Panginoon, patuloy siyang nagsasalita ng kapatawaran. Nawa hindi natin sasayangin ang nakakapagligtas na biyaya ng Diyos. Hindi natin sasayangin ang mga pagkakataon na pwede pa tayong mabago, pwede tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil lamang sa pangalan ni Jesus, dahil lamang sa kanyang merito, dahil iniligtas niya tayo. Sa pagpapatuloy, ang pakiramdam ng pagkakasala ay dapat ilapag sa paanan ng krus. Kung hindi, ito'y lalason sa bukal ng buhay. Kapag ibinato ni Satanas ang kanyang mga pananakot sa iyo, iwasan ito at aliwin ang iyong kaluluwa sa mga pangako ng Diyos. Ang ulap ay maaaring madilim sa sarili nito. Ngunit kapag napuno ng liwanag ng langit, ito'y nagiging maningning na tulad ng ginto, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasaibabaw nito. So nawa ito po yung maghari sa ating mga puso't isipan. Ang ating pananampalataya sa Panginoon. Nambasahin parati ang kanyang mga pangako upang hindi tayo mawala sa landas ng katwiran, sa landas ng buhay.
Ang ating pakiramdam na minsan ito pa yung ginagamit ng kaaway para tayo ay mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil feel natin na sobra nating pagkamakasasala, feel natin na sobra na tayong may kasalanan, sobra na yung kasamaan na meron tayo. Na minsan nakakarinig tayo ng mga disappointment, na nakakasakit, na hindi natin maintindihan ano ang dapat nating gawin. Sabi ng Panginoon, kailangan mong takpan ang iyong tenga sa mga negatibong usapin, sa mga negatibong pambato sa iyo ng kaaway. Bagkus, ang ating isipan ay kailangang nakatuon sa katotohanan, nakatuon sa mga pangako ng Panginoon na ito'y mag-aaliw sa ating mga puso, na ito'y magbibigay sa atin ng panibagong pag-asa tungo sa buhay ng kabanalan. Nawa ito ang magsilbing gabay sa ating buhay habang tayo ay naninirahan dito sa mundo, na ang lahat ng ating kasalanan ay iwan natin sa paanan ng krus, sa paanan ni Kristo, dahil pinatawad niya na tayo mga kapatid. Kinuha niya na ang ating mga kasalanan at hindi na dapat tayo mabuhay doon, kundi kailangang mabuhay na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya ng may kabanalan. Kapag ka ang focus natin mga kapatid, ang mga salita ng Diyos patuloy na nagpapaalala sa atin, gumagabay sa ating mga landas, at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin para tayo ay makalakad sa matiwasay na katwiran ni Kristo, sa matiwasay na daan, which is kahit na maraming pagsubok nating pinagdadaanan, patuloy siyang tumutulong sa atin, patuloy siyang gumagabay sa atin. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasa ibabaw natin. Kaya nawa ito yung makita sa ating buhay, ang kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat magpailalim sa damdamin at emosyon. Kapag sila ay nag-aalinlangan sa pagitan ng pag-asa at takot, nasasaktan ang puso ni Kristo, sapagkat binigyan niya sila ng di mapag-aalinlangang patunay ng kanyang pag-ibig. Mga kapatid, huwag po nating pagdududahan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Binigay niya na sa atin ang lahat ng bagay, huwag nawa natin itong sayangin. Minsan kasi tayong mga tao, mas nakikinig pa tayo sa mga negatibong bagay, kaya yun yung pumapasok sa isip natin, na minsan nag-aalinlangan pa tayo sa pag-ibig ng Panginoon, na binigay niya sa atin mismo ang buhay niya. Tandaan natin, tayong mga anak ng Diyos, tayong nakaangkin ng katotohanan, na lumalakad sa kamay kabanalan sa mata ng Panginoon. Tandaan natin, hindi dapat tayo magpasailalim ng ating mga emosyon. Sa akin mga kapatid, personally, napaka-emotional ako. At patuloy itong pinaglalaban ko. Kasi every time na may makakarinig ako ng mga masasakit na salita, hindi ko mapigilan ang aking mga mata sa pagluha. Dahil ang Panginoon mas nakakakilala sa akin. At nagpapasalamat ako sa mga pangyayaring iyon na patuloy akong pinapaalalahanan ng Panginoon ano yung dapat kong gawin, ano yung dapat kong baguhin. Magpasalamat tayo sa bawat pangyayaring negatibo sa buhay natin. Minsan nakakarinig tayo ng mga masasakit na salita. At nawa, ang mga masasakit na salita, yun po ang gawin nating hagdan para tayo ay umunlad, para tayo ay lumago sa biyaya ng Panginoon. Na mabago kung anuman ang anuman yung depekto ng ating mga ugali, nawa ay mabago ito. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Nais niya na gawin nila ang gawain na ibinigay niya sa kanila. Sa gayon, ang kanilang mga puso ay magiging tulad ng mga banal na alpa sa kanyang mga kamay, na ang bawat himig ay magpapahayag ng papuri at pasasalamat sa isa na isinugo ng Diyos upang alisin ang mga kasalanan ng sanlibutan. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Ipinagkaloob niya na sa atin ang kanyang bugtong na anak. Kung tunay din tayong nagmamahal sa ating Panginoon, sundin natin ang kanyang kalooban. Sundin natin kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Dahil ang nais ng Diyos sa atin, magampanan po natin ang kanyang kalooban, anuman ang ating mga ginagawa, mga plano sa buhay, anuman yung pinagdadaanan natin. Alam ng Panginoon ano yung patutunguhan natin, ano ang magiging resulta ng ating pagpili sa ating pakikipaglaban sa ating mga sarili. Kaya tandaan natin, mapalad ang mga taong
humihingi ng tulong sa Panginoon sapagkat siya ay tutulungan. Mapalad ang nauuhaw at nagugutom sa katwiran sapagkat siya ay pagkakalooban ng pagpapala. Kaya, nawa mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon ay tumatak sa ating isipan na ang pag-aaral natin hindi ito basta-basta, kundi nawa ito yung gawin nating hagdan para tayo'y umunlad, para ang ating isipan ay mabago tungo sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil ito lamang ang tanging nating pag-asa para tayo lumago sa espiritual na aspeto. Dahil kapag ka nakikita ng mga tao ang karakter ni Kristo sa buhay natin, sino ang napupuri? Kundi ang Panginoon. Dahil wala po tayong sa ating mga sarili, wala po tayong may pagmamayabang. Ano man yung kabutihan na ating ginagawa, ay sa Panginoon po ito. At siya lamang ang dapat nating pagsilbihan ng tapat. Siya lamang ang ating purihin, anuman ang magiging resulta, anuman ang mangyayari sa buhay natin, kahit buhay pa natin ang kapalit, ang Panginoon ang dapat maluwalhati sa lahat ng bagay. Sabi pa dito, ang pag-ibig ni Kristo para sa kanyang mga anak ay kasing lambot sa pagiging matatag nito, at ito'y mas malakas pa kaysa sa kamatayan. Sapagkat siya'y namatay upang bilhin ang ating kaligtasan at upang gawin tayong kaisa niya. Misteryoso at walang hanggang kaisa. Napakalakas ng kanyang pag-ibig na ito'y kumokontrol sa lahat ng kanyang kapangyarihan at ginagamit ang napakalawak na yaman ng langit upang gumawa ng mabuti para sa kanyang bayan. Napakaganda mga kapatid. Kung isipin natin ang pag-ibig ni Kristo na kasing lambot sa pagiging matatag nito. Huwag po nating sasayangin ang mga pagkakataon na ito mga kapatid dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay ito'y dakila kaysa sa kamatayan. Kahit pa umabot pa tayo sa punto na buhay pa natin ang kapalit at paulit-ulit nating sasabihin na ang Panginoon ang dapat maghari sa ating mga puso. Dahil kung ano ang kanyang ipinapagawa ay magiging magaan sa atin o magaan na gawin natin dahil siya mga kapatid, si Kristo lamang ang tangi nating pag-asa para tayo ay mabago, para tayo ay magwagi sa laban na ito. Dahil ang ating pakikipaglaban hindi laban sa laman, sa dugo, kundi laban sa ating mga sarili. Laban sa mga espiritual na kadiliman. Kaya nawa ay magpakontrol po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Magpakontrol tayo sa kanyang banal na espiritu para ang kanyang kalooban, mga kapatid, yung ating masusunod. Sabi pa dito, ito'y walang pagbabago o anino ng pag-iiba. Pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kahit na ang kasalanan ay umiiral na sa mahabang panahon, pilit na tinutulan ang pag-ibig na ito at sinisikap itong harangan sa pagdaloy patungo sa lupa. Patuloy pa rin itong dumadaloy sa masaganang agos para sa mga pinagmamatayan ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, saliksikin natin ang ating mga sarili. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. At ano po ba yung isasakripisyo natin? Magdududa pa rin po ba tayo sa kanyang pag-ibig na kahit ng lahat ng bagay binigay sa atin, ano pa po ba ang kulang? Nawa ay gumising na po tayo sa katotohanan na anuman ang ating mga pinagdadaanan, may purpose po yun lahat. At may gagawain tayong dapat na magampanan bago mahuli ang lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pagbabago o anino ng pagkaiba. Pareho ito kahapon, noon, at bukas, at magpakailanman. Nawa, naisin natin sa ating mga puso na maghari dito ang pag-ibig ng Diyos, na hindi po magbabago ang kanyang pag-ibig sa atin kahit ilang beses natin siyang itinakwil, ngunit patuloy tayong pinapaalalahanan na kailangan tayong bumalik sa kanyang mga paanan. Dahil bukas ang pinto ng awa na kailangan tayong pumasok dito bago mahuli ang lahat. Huwag nating sasayangin ang bawat pagkakataon, pribilehiyo na binigay sa atin ng Panginoon upang hindi masayang ang biyaya na walang hanggan, mga kapatid. Dahil bukas ang langit, malawak ang kalangitan para sa kanyang mga banal na tagasunod. Magsikap tayo mga kapatid na makipaglaban sa ating mga sarili.
meron tayong pagnanasa, kailangang dalhin natin sa paanan ni Kristo at sa pamamagitan nito, mapapanagumpayan natin ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya tayong iniligtas ng Panginoon, namatay siya para sa atin, nawa tayo po'y mamuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. At huwag nating tanggihan ang gabay ng kanyang banal na tulong, ng kanyang banal na espiritu para tayo ay magwagi sa ating pakikipaglaban para sa ating mga sarili. Sa pagpapatuloy, ang namamayaning impluwensya. Tandaan na sa iyong buhay ang relihiyon ay hindi lamang isa sa mga impluwensya. Ito ay dapat maging impluwensyang namamayani sa lahat ng iba pa. So itong relihiyon na ninanais ng Panginoon na pinagkaloob sa atin, hindi lang to basta pangalan lang na ikaw ay Seventh-day Adventist. Dahil ang tunay na relihiyon ng Diyos, ng ating Panginoon, mga kapatid, ito yung karakter ni Kristo na maipapakita natin sa ating mga gawa, na maaawa tayo sa mga tao na sa ating mga paligid at maging mabait tayo sa lahat ng tao. Kahit yung iba hindi naman mabait sa atin, kailangan pa rin nating pakitunguhan ng kabaitan at kaunawaan. Pakitunguhan kung papaano si Kristo nakitungo. At kung meron tayong kahinaan patungkol sa pagpapatawad, mga kapatid, kailangan nating ihingi ng tulong sa Panginoon. Kung ang ating mga puso ay punong-puno pa rin ng kasakiman at punong-puno pa rin ng galit laban sa ating kapwa, kailangan nating isurrender at kailangan mamatay ang ating mga sarili at maghari ang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay mabilis na makapagpatawad. Dahil kung hindi tayo o patuloy pa rin tayong nagkikimkim ng sama ng loob, at ito yung magiging hadlang, kaya hindi tayo makakapaglingkod ng tama sa Panginoon. Dahil mga kapatid, itong relihiyon, itong ating relasyon sa Panginoon ay may dakilang impluwensya na dapat maipamalas natin sa mga tao. At dahil iniligtas tayo ng Panginoon, kailangang nakasentro tayo sa kaligtasan para sa iba. At makita ng iba kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, makikita yung karakter natin, kung ano yung isinasabuhay natin. Ating isipan nawa ay mabago tungo sa kabanalan, ang ating pananamit, at the same time, ang ating pananalita. At ang lahat ng bagay na ito, kapag nabago ang ating puso, proceed na po yan sa labas, sa ating mga salita, sa ating mga iniisip, sa ating mga sinusuot, at sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nawa sa ating pag-aaral sa chapter 29 ng Messages to Young People, ay marami tayong natutunan kung papaano mamuhay ng mapagtagumpay. Dahil pangako ng Panginoon, sino ang nakikipaglaban na kasama niya, makakawagi laban sa kanyang sarili. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin ng Diyos, and God bless. Hello fellow viewers! Welcome muli sa ating YouTube channel. Please subscribe mga kapatid, Advent Broadcast DR, para po ay patuloy po kayong makasubaybay sa ating mga encouragement videos na ilalabas natin everyday. Praying, hoping na makakatulong po ito sa inyo para malalago po ang ating pananampalataya. At don't forget to subscribe and follow sa ating YouTube channel and also sa ating Facebook page, Advent Broadcast. And God bless po sa ating lahat, mga kapatid.